Tatanungin po ninyo, saan po natin makukuha ang pambayad? Sure naman po ako, yun naman po ang susunod na itatanong. Para po sa kaalaman ng lahat, napakaganda po ng financial status po ng Manila. Why? Because bumalik na po ang tiwala ng mga businesses sa atin because we are very transparent. In fact, maganda po ang pasok ng revenue sa atin dahil very efficient po ang ating revenue collection. Meron na po tayong, makikita po yung online, yung Go Manila app po, doon po pumapasok lahat. So, I can honestly say siguro, kung meron man pong very minimal po yung sinasabi nilang, alam niyo na po yun. Very minimal na po yan because online na po ang transaction. So, lahat po ng kailangan pumasok sa Maynila, papasok sa Maynila. That is one source na pwede po nating yung tax and revenue collection po ng Manila. The second one is, because of the Mandanas ruling, yung IRA po ng Maynila na dagdagan. So, from 3.7 billion, 4.9 billion na po ang IRA na pumapasok sa Maynila. 1.2 billion po ang nadagdag sa atin. So, yung 1.2 billion na po na yon, pwede rin pong doon kunin yung pagbayad po ng atin pong loan. In fact, kahit po magbayad po tayo, malaki pa rin pong natitira kasi ang computation po natin, nasa mga 700 to 800 million lang po ang ibabayad natin yearly, doon po sa inutang natin. That will leave around 500 million pa po na pwede pa po rin natin gamitin sa kahit ano pa pong proyekto na pag-iisipan po ng lungsod ng Maynila. So, dapat po sana lagi lang, ang akin lang po sana, fact check po tayo.